54 years of Catholic Broadcasting. Kapanalig makinig, usap-usapang may hatid, tanging pag-asa at pag-ibig, nagpapalaya ang katotohanan ng batid. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon, araw ng Miyerkules, ika-23 sa buwan ng Agosto, taong 2023. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Hangad ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda na palawakin ang mga programa ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ito ang mensahe ng mga babata sa pagdiriwang ng ika-29 na anibersaryo ng institusyon na malaki ang naiaambag sa pag-unlad ng mamamayan sa pamamagitan ng mga pagsasanay sa mga kabataang sumasailalim sa kanilang programa. Ayon kay Legarda, sa halos 3 dekadang paglilingkod ng TESDA, dapat na mas mapaigting pa ang mga programang makakatulong sa paghubog ng kakayahan ng mga Pilipino. Binigyan din ng mga babatas na mahalagang upskilling at reskilling sa mga Pilipino upang lumawak ang oportunidad na makakuha ng trabaho ayon sa kasanayan at kakayahan. Una na rin isinulong ni Legarda bilang kinatawan ng Antique sa Kongreso ang Barangay Kabuhayan Skills Training Program, Training for Work Scholarship Program at Special Training for Employment Program kung saan 18,000 trainees ang nakinabang mula 2016. Magbabalik ang mga balita mamayang 4:00. Kanyang kapanalig Marian Navales Pulgo, sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Guyamax. Todo Max Guyamax. Bible Study on the air. Magandang hapon po sa inyo mga kapanalig at I welcome you all dito sa ating bagong programa dito sa Radio Veritas. Ang pangalan ay Yaman ng Salita, Bible Study on the Air. At ito yung ating pilot episode, kaya pagkatapos nito ng ating panalangin, ipapaliwanag ko kung anong gagawin natin ngayon at dun sa mga susunod nating episode. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng manananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilikha at sa gayoy mapapanibago mo ang mukha ng mundo. Manalangin tayo. O Diyos, na sa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ang mga puso ng mga mananampalataya. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan at sa tuwinay magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming loob. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapanalig, itong ating programa, tulad na narinig ninyo, ay Bible Study. Marahil ay naka-experience na kayo, nakaranas na kayo ng Bible Study sa inyong mga parokya. At kadalasan kapag pinag-aaralan yung salita ng Diyos, ito'y patungkol dun sa mga pagbasa sa darating na linggo. At ito yung gagawin natin. Pero hindi lang yung tulad ng maririnig ninyo sa mga pari sa kanilang mga homilya o yung mga sharing ninyo sa mga Bible study. Pero hihimayin natin, ano ba yung konteksto ng ating mga pagbasa? At ito yung gagawin natin every week, no? Kapag tayo ay nagkakaroon nitong programa na ito, Yaman ng Salita. At sisimulan natin ito dun sa darating na linggo. Ang darating na linggo ay ang ika-21 linggo ng panahong karaniwan or 21st Sunday in Ordinary Time. At ito yung mga pagbasa, no? Yung mga pagbasa natin, pinapaalala sa atin na yung Diyos, na siyang naglikha, ay nagplano
Ayaw niyan mga mayayabang at mga palalo. Pero ang binibigyan niya ng pansin, yung kanyang kinakalinga, ay yung mga mababang loob. Kaya nga, dun sa unang pagbasa, makikita natin yung intention niya na ilagay dun sa kapangyarihan si Eliakim. Napapalitan niya yung palalong si Sabna. At doon naman sa Ebanghelyo, pinili niya yung isang mangingisda na si Simon. Para na sa gayon ay siya ang maging pundasyon, yung haliging bato at magiging pinuno o leader ng simbahan. Kaya nga nakikita natin to sa Biblia, no? Yung Panginoon, gumagawa siya ng mga ganong mga pinipiling mga tao para dun sa mga importanteng mga misyon. Tingnan ninyo, no? Sino pinili niya? Si Abraham. Tapos, yung si Moises na tumatakas mula sa Ehipto, pinili niya para mamuno. Tapos si David, pinili rin niya. Bagamat mas matipuno yung kanyang mga kapatid, siya yung pinili niya. At pinili rin niya ang ating mahal na Birhen, si Maria, ng Nazareth. At pinili niya yung mga alagad. Siguro nakikita niyo sa isa sa mga palabas sa television or online din, no? Yung Chosen, no? Isang series yun, no? Napapanood ninyo, no? Siguro sa Netflix. Yung Chosen, yung pinili ni Jesus. At titignan nyo, iba't iba yung kanilang pinanggalingan. Pero makikita ninyo, yung pinipili niya, yung mga mababang loob. Ngayon, kahit na si Saul, okay? Si Saul na naging Pablo, siya ay isang taong, he was a persecutor of the church, no? Tinutugis niya yung simbahan. Pero natanggap niya mula sa Panginoon yung bukasyon na yon para maging alagad. Tapos tinulungan din niya yung bulag halimbawa na nangangailangan ng kalinga ng ibang tao, pero pinili niya yon. So marami tayong mga halimbawa tungkol doon, no? At eto na, no, pupunta na tayo dun sa unang pagbasa. Babasahin natin ito'y mula sa ika-22 kabanata ng Isaías, no? Chapter 22, verses 19 to 23. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon kay Sabnang katiwala sa palasyo, aalisin kita sa iyong katungkulan at palalayasin sa iyong kinalalagyan. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod, si Eliakim, na anak ni Helcias. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging pinakaama ng Jerusalem at ng Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David. Ang kanyang buksay walang makapagsasara at walang makapagbubukas ng ipininid niya. Itatayo ko siya parang haligi ng tolda. Itatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar at siya'y magiging marangal na luklukan para sa sambahayan ng kanyang ama. Ang salita ng Diyos. Kapag binasa natin yung sipi na ating pinili or ng pinili na simbahan, itong ating narinig ngayon, yung kanyang, sabihin natin, focus ay yung tungkol sa kapangyarihan, no? Maybe power or maybe authority, no? Yung authority. Ngayon, ito yung konteksto. Doon sa kaharian ni Hezekias, siya'y namuno, na itong hari na ito, sa English, Hezekiah, siya ay namuno mula 715 BC hanggang 687 BC. Okay? Yun yung paghahari niya. At kapag tinanong niyo yung mga Hudyo, kung sino yung mga mabubuting hari, sasabihin nila ay tatlo, no? Yung una, syempre, si David, no? At ang ikalawa ay si Hezekias or Hezekiah. Tapos yung ikatlo ay si Hosias o si Josiah. Yung tatlong yon. Bakit? Sila yung naging matapat sa Panginoon. At sa Panginoon lang, no? Kasi yung iba, okay, binigyan nila ng mga
mga templo, yung mga altar, no? Kung saan pwedeng sumambay ibang mga Israelita. At siguro ang gusto nitong nagsulat, ito yung theology nila, no, na ito yung mga mabubuting hari kasi binuwag nila yung iba't ibang mga templo na yon, kasi ibang templo nga, hindi man para kay Yahweh, no? Pero they centralized it in Jerusalem, and therefore naging matapat sila kay Yahweh. Ngayon, itong sa kaharian ni Hezekias, may makasarili at palalong katiwala ng palasyo. Ang pangalan nun ay Sabna. At nagpatayo siya ng isang magarang libingan para sa sarili. Ngayon, dahil dito, ito yung pinasya ng Diyos, na siya'y palitan ng isang taong mababa, okay, at ang mababang kalooban, at may higit na malasakit doon sa kapakanan ng mga tao. Kaya tingnan natin, no, yung ika-19 na talata or verse 19, yung Diyos, kinakausap niya yung si Sabna, isang katiwala ng palasyo. Actually, yun yung mga salitang yon, no, yung dun sa verse 19. At ano sinabi niya, no? Yung sinabi niya, alisin kita sa iyong katungkulan, palalayasin sa iyong kinalalagyan. So tatanggalin siya dun sa kanyang papel, dun sa palasyo, dun sa kanyang authority, no? At alam niyo yung pagbigkas nila dun sa Hebreo, no? Parang may parallelism 'yon, no? Sabi niya, aalisin kita sa iyong katungkulan, palalayasin sa iyong kinalalagyan. So it's a parallel form. Ngayon, may ipapalit siya dun sa 20 verse, no? Versikulo. Ang ipapalit niya ay tinatawag na Eliakim, no? Yun yung taong papalit sa kanya, Eliakim. Kaya, dun sa verses 21 to 23, sinabi ng Diyos, no? Ano yung gagawin niya kay Eliakim? So, eto, no? Enumerated sila, no? Sabi, ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David. Ang kanyang buksay walang makapagsasara, walang makapagbubukas ng ipininid niya. Tapos ano pa? Itatayo ko siyang parang haligi ng tolda. Itatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar. Siya'y magiging marangal na luklukan para sa sambahayan ng kanyang ama, no? So, clothe him with your robe, no? Yung sinusuot mo, bibigay sa kanya, I will gird him with your sash. At yung narinig natin, no? Magiging ama siya ng mga nakatira sa Jerusalem doon sa sambahayan ng Huda. At ito pa, no? Yung susi, the symbolic key of authority. Kaya kapag meron kang susi, may kapangyarihan kang magbukas. Masisiguro sa bahay mo, ikaw ang may hawak ng susi. At ikaw ang may authority doon sa bahay na yon. Tapos, doon sa verse 23, sabi, siya'y magiging marangal na luklukan para sa sambahayan ng kanyang ama. So, magiging matibay din yung kanyang luklukan, no? At naroon siya. So, ang tanong ngayon, bakit tinanggal si Sabna? Narinig natin, no? Yung verses 15 to 18, wala siya dun sa ating binasa. Pero alam niyo kung anong ginawa niya, no? Gumawa siya ng libingan para sa sarili niya. At isang silid doon sa bato, parallelism na naman, no? Ito yung estilo ng mga Hebreo. Kaya wag kayong mapagod kapag yung salmong tugunan, ganon, o itong iba pang mga poetry, makikita ninyo parallelism. Okay? So anong sinasabi sa atin? He's a self-serving servant. Kaya tinanggal sa kanya yung kanyang kapangyarihan. At yung kanyang suot, etc., tinanggal din sa kanya at nilagay kay Eliakim. At dun sa mga susunod na pagbasa kay Isaías, okay, siya rin ay tinutukoy doon, si Eliakim. At ano yung pagkatukoy sa kanya? Siya ay naging matapat sa Diyos. Ano yung mensahe nitong unang pagbasa? Na yung Panginoon, hindi niya hinahayaan yung kanyang mga alagad na
pagsilbihan yung sarili nila. Kapag ka lingkod ka para sa isang iba pang tao, no? Yung Panginoon. At yung Panginoon, ayaw niya ng mga alipin, ng mga lingkod, na ginagamit nila yung authority nila para sa kanilang sariling interes. At ayaw natin din yun, di ba? Ayaw natin ng abuse of power. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Ay, papalitan yan, no? Siguro pag may nakita tayong ganon, mag-isip tayo, no, na hindi sila mananatili doon. Ang Panginoon ang may kapangyarihan na magtanggal sa kanila doon. Kaya wag nating kalimutan kung sino yung nagbigay ng kapangyarihan sa iyo. Kung hindi, mapapahiya ka. Doon sa matapat na lingkod ng Diyos, ayun yung binibigay niya. Yung kanyang kapangyarihan na hindi basta-basta maalis. Natandaan natin yun, no? Yung dalawang pangalan na ito, simbolo ng lingkod na para sa sarili lang, si Sabna. At sino yung naging matapat sa Diyos? Si Eliakim. Kaya napakayaman nitong ating unang pagbasa. At kung alam natin yung pinanggalingan nito, ano yung sitwasyon doon sa paghahari ni Hezekias, talagang mas mananatili ito sa puso natin, no? Yung mensahe nitong unang pagbasa. Okay? Ngayon, tayo magpapatuloy pagkatapos ng ilang saglit. Bible Study on the Air. O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko'y Ikaw ang tanging hangad. Nauuhaw akong parang tikang na lupa sa tubig ng iyong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal nang makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin akong nakataas sa aking kamay, magagalak na awit ng papuring ialay. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit akong buong galak, aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang hari, ang Diyos siyang dahilan. Ang sa iyo ay nangako, galak yaong makakamtan. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo
sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga pagpag. Umaawit akong buo. Bible Study on the air. Medyas na butas, upod na sapatos, blouse na inipis, kalderong may amag, bag na walang hawakan, tas-tas na sweater, yung radyong sira. Okay na, donate na natin to. Donate goods, not bads. A message from Segunda Mana. Caritas in kind. Veritas Patrol! Department of Health nakikiramay sa pagpanaw ni Migrant Secretary Toots Ople. Detalye ng ulat mula kay Michael Año Nuevo. Go ahead, Michael. Maraming salamat, Cheska. Nakikiramay ang Department of Health sa pagpanaw ni Department of Migrant Workers Secretary Susan Toots Ople. Sa pahayag ni Health Secretary Ted Herbosa, ibinahagi nito ang dedikasyon ni Ople para sa ikabubuti at pagsusulong ng karapatan ng mga migrante, lalo na ang mga healthcare workers na naghahanap buhay sa ibang bansa. Ayon kay Herbosa, ang pamumuno ng pumanaw na kalihim sa DMW ay dahilan ng maayos na pakikipag-ugnayan ng DOH para sa kalusugan ng mga overseas Filipino worker. Umaasa naman ang DOH na ang mga alaala ni Ople bilang lingkod bayan ay magsilbing huwaran sa mamamayan tungo sa pagkakaroon ng patas at makatarungang lipunan. Nakahimlay ang mga labi ni Ople sa Chapel 1 ng Heritage Memorial Park sa Taguig City simula ngayong hapon hanggang ika-29 ng Agosto. Hinihiling ng pamilya Ople na sa halip na magbigay ng mga bulaklak ay mag-donate na lamang sa Blas Ople Policy Center. Ito'y upang may pagpatuloy ang mga advokasya ng pumanaw na kalihim para sa karapatan at kapakanan ng mga OFW. Para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, akong nakapanalig Michael Año Nuevo, sumainyo ang katotohanan. Veritas Patrol! From Mega Manila, Philippines, Veritas 846, Kapanan, 54 years of Catholic Broadcasting. Kapanalig makinig, usap-usapang may hatid, tanging pag-asa at pag-ibig, nagpapalaya ang katotohanan ng batid. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig Philippine Standard Time, 26 na minuto makalipas sa alas 3 ng hapon. Bible Study on the air. Mga kapanalig, tayo nagbabalik sa ating programang Yaman ng Salita, Bible Study on the Air. At ngayon babasahin natin yung ikalawang pagbasa. Ito'y mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, chapter 11, verses 33 to 36. Pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan. Gaya ng nasusulat, sapagkat sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? O sino ang naging tagapayo niya? Sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos para siya na may gantimpalaan? Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay, sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Mga kapanalig,
Itong ilan sa mga pwede nating sabihin dun sa ating binasa. Kapag titignan ninyo, ang pinakabuod nito ay kung ano yung pag-iisip ng Diyos. At pag hinati-hati natin itong pagbasa na ito, no? Tatlong bahagi, no? Yung una, makikita natin na parang nagigitla yung nagsulat, no? Alam niyo sa English, merong isang salita, no? Interjection, no? Yung oh, no? Okay. Sa Tagalog, meron tayong ganyan, no? Aray, no? Ay, no? At yung sinabi, itong mga interjection na ito, napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Okay? Exclamation point. And then sabi pa, di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan. So yan, no? Tapos, meron din mga tanong. Ano yung tanong ni San Pablo? Sapagkat sino nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? O sino ang naging tagapayo niya? Sino nakapagkaloob ng anuman sa Diyos para siya na may gantimpalaan? Parang yung tinatawag natin mga rhetorical questions, di ba? Alam na natin yung sagot. Sino ba yung nakakaalam? Walang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon. Sino yung nakapagkaloob ng anuman sa Diyos para siya na may gantimpalaan? So, walang nagkaloob sa kanya ng ganun kasi siya yung may yaman na yon. At dun sa huli, ano yung narinig natin? Sa kanya ang karangalan magpakailanman. Anong tawag natin doon? Doxology. Ano ibig sabihin ng doxology? No? It gives praise to the Lord. Ngayon, pag tinignan natin, no, yung verse 33, okay? Ano yung makita natin? Ano yung sentimiento ni Pablo? Okay? Sinasabi yung sentimiento niya tungkol saan, no? Yung yaman niya, no? Ang kayamanan ng Diyos, napakasagana, hindi matarok, no? Parang hindi mo maabot. Tapos yung kanyang karunungan, napakalalim, no? Yung di matarok ang kayamanan, karunungan, pati yung kaalaman ng Diyos, knowledge. So yung riches, wisdom, knowledge. Tapos yung kanyang mga, yung judgment niya, okay? Yung payo niya, yung panukala niya at pamamaraan, hindi malirip, no? Tapos, yung kanyang mga pamamaraan, mysterious, no? Hindi mo makita kung galing saan. Hindi mo matitrace. Kaya dun sa mga susunod na verses, yung si Pablo, yun yung pinapahayag niya, no? Yung kanyang pagkamangha. Bakit? Kasi yung Panginoon, very brilliant, no? Tapos yung kanyang, wala siyang pangangailangan, no? Tapos, eto yun, sa pamamagitan ng mga tanong, okay? Sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? Sino ang tagapayo niya? Sino ang nagkakalob ng anuman sa Diyos para siya na may gantimpalaan? Ayun yung mga tanong niya. At yung verse 36, no? Sapagkat mula sa Kanya at pamamagitan niya sa Kanya ang lahat ng bagay na yun yung Kanyang pagkamangha sa Diyos. Alam niyo, ang ganda nung yung salita sa English, no? That sense of awe, no? Parang yung salita pa lang, no? Ngayon, di ba may makikita kayo sa Facebook, yung mga salita, no? Yun yung Diyos, pag nare-realize na natin na nandun yung Diyos, that sense of awe, and then wonder. Parang nag-iisip tayo, wow, namamangha tayo. Tapos hindi maaabot ng ating pag-iisip, no? Kaya nga dito, para kang nagbasa ng salmo kapag nabasa natin si San Pablo, no? Ditong lalo na rito. So, yun yung mga salita niya. Actually, it's very poetic, no? Sabi nila kapag ito si Francisco Arceliana, ito yung sinabi niya, no? Poetry is the highest form of utterance. Now, dahil wala ka na masabi, ayun, pinapahayag mo lang sa mga salitang napakaganda, napakalalim. At ito yung mensahe, no, na ikalawang pagbasa. Hindi natin masusukat yung karunungan ng Diyos. Tapos kapag na-encounter natin siya, kapag na-meet natin siya, no, when we deal with Him,
napakalalim, no? Hindi natin maarok, no? Hindi natin maabot. At hindi natin naintindihan bakit ganito yung nangyayari, no? Kaya ako minsan nagtatanong tayo, bakit nang ganito, Lord? At walang sagot. No? Ngayon, tayo nakakaranas ng kanyang kadakilaan, yun lang masasambit natin, wow, dakila ka, Panginoon. You're so great. Ito yung tanong, no? Kapag tinatanong mo yung Diyos, no? Even there, no? Do you glorify Him? No? Do you glorify the Lord? Sa kabila ng mga tanong mo sa buhay. At dinadala tayo rito sa kasi medyo iba yung tono at yung mensahe ng ikalawang pagbasa. Pero ito pa rin, no? Nakarugtong doon sa ating pagbasa ng Ebanghelyo. At babasahin na natin to, no? Para pagkatapos nito, natapos ng ilang patalastas, hihimayan naman natin. Ito na yung Ebanghelyo mula kay San Mateo, Kabanata 16, no? Chapter 16, at yung mga verses niya, 13 to 20. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nung panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao? Ayon sa mga tao. At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makakapanaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagbilinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mga kapanalig, titignan natin, hihimayin natin ngayon itong nabasa natin. At ito'y patungkol kay Pedro. Pero ito yung sinabi ng Panginoon, no? Yung kapangyarihan, yung authority ni Pedro. Okay? Ano ba yung nabasa natin, no? Pwede nating hatiin sa iba't ibang bahagi. No? Yung una, saan nangyari yun? At yung narinig natin, no? Nung panahon yon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Alam nyo kung saan makikita yon? Doon sa isa sa pinakahilagang bahagi ng Holy Land, ng lupain ng Israel. At doon sa lugar na yon, kaya Cesarea, ano yung pumapasok sa isipan ninyo kapag narinig niyo yung Cesarea, no? Caesar. Ibig sabihin yun ay pinangalan sa emperador, no? Cesarea ng Filipos. Kasi dalawa yung Cesarea. Kaya nga Cesarea ng Filipos, yun yung nasa Hilaga. Meron pang isang syudad, pangalan, Cesarea Maritima. Okay? Ano ibig sabihin sa Cesarea Maritima? Yung malapit doon sa dagat, doon sa kanluran bahagi ng yung coastal coastal city yon. Okay? ng Israel. Ito yung nasa taas at medyo may bundok na ron doon sa parte na yon, no? At
ito ay napakagandang lugar. It is a place of springs, mga bukal, no? At dahil doon, no, doon nanggagaling, no, yung kapag sa Sea of Galilee, no, lahat itong mga tubig na ito papunta doon, kaya lumalaki yung tubig doon sa Sea of Galilee, galing doon. Actually, if you go even north, Mount Hermon, okay? Mount Hermon ay yung bundok na napakataas ng Palestine, no? At kapag panahon ng taglamig, winter, ano yun, snow-capped yun, no? Nag-i-snow doon. Pati mga Pilipino ngayon, kung gusto nilang maglaro sa snow, no, sa Israel, no, ay pupunta sila sa Mount Hermon sa taglamig, no? At yun, no, yung tubig, maraming tubig doon. At kaya siguro nagtayo sila ng isang syudad ng mga Romano ron kasi napaganda ng lugar. At doon sa lugar na yun, kita mo, napakaraming mga altar. Altar sa mga Diyos. Okay? Actually ron, yung the god Pan, no? Yung Roman god Pan. Doon, kaya Banyas, no? Panyas. Yun yung isa pang pangalan ng Caesarea Philippi. Kasi yung may mga, mga kagubatan, at yun, it's, pertains to the god Pan, no? The god of the woods. At naroon, no? Iba't ibang mga altar. Therefore, ang ganda nung tanong ng Panginoon. O sige, ito yung mga Tapos sinanong niya, o sino yung anak ng tao? Ayon sa mga tao. Okay? Tapos, yun yung tanong. At yung sagot nila, alam natin, sabi ng ng iba, ng ilan ay si Juan Bautista. Okay? Sabi naman ng iba, si Elias. At may nasasabing si Jeremias o isa sa mga propeta. Bakit? Kasi, Juan Bautista, kasi nawala na sa piling nila si Juan Bautista. Ay, marahil ito ulit si San Juan Bautista. At yung iba naman, kasi si Elias, sabi nila babalik si Elias. Kasi si Elias, di ba, inakyat siya. Okay? Patungong langit. O kaya, sabi ng iba, si Jeremias babalik. O kaya isa sa mga propeta, hinihintay nila yung propeta. Kaya, yun yung masagot nila. Pero yun yung sinabi ng mga tao. Pero yung tanong ni Jesus, kayo naman, anong sabi ninyo? Sino ako? Ayun, no? Kayo naman, anong sabi ninyo? Sino ako? It is a personal question sa mga alagad. At alam niyo kung sino sumagot? Yung leader ng mga alagad. No? Sino yon? Si Simon Pedro. No? At ano yung sagot ni Simon Pedro? Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Titingnan natin yung tugon na yon at yung iba pang sinasabi ng ating sipi pagkatapos ng ilang saglit. Babalik po kami. Bible Study on the air. Patrol! Museo ng Palawan, pinasinayaan. Detalye ng ulat mula kay Norman Diquia. Go ahead, Norman. Maraming salamat, Cheska. Pinasinayaan ang pamahalaang pandadawigan ng Palawan ang Governor's President sa Puerto Princesa City. Ito'y makarang sumailalim sa restoration at renovation upang muling papakinabangan ng mga pamamayan. Pinangunan ni Puerto Princesa Bishop Socrates Mission ang pagbabasbas sa gusali kasama si Palawan Governor Dennis Socrates at mga opisyal na dadabigan. Gagawing museo ng Palawan ang gusali kung saan itatampok ang mahalagang bagay na bahagi ng kasaysayan ng dadabigan. Ito'y bahagi pa rin ng pagdiriwang ng 400 years of Christianity na magtatapos sa August 25, makarang ipagdiwang ng isang buong taon sa dadabigan. Noong August 19 naman ay pinasinayaan ng Bikaryato at ng lungsod ng Puerto Princesa ang kalye na ipinangalan kay San Ezequiel Moreno bilang pagkilala sa santo na unang paring Agustino na nagdiwang ng banal na misa sa lugar noong 1622. Mula dito sa Puerto Princesa City, Palawan, para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan ako ang inyong kapanalig, Norman Diquia, sa inyo ang katotohanan. Veritas Patrol! Ang
baga ay tumutulong para protektahan ang ating katawan laban sa impeksyong dulot ng polusyon. Ito rin ang nagsisilbing bantay sa hanging nalalanghap sa ating kapaligiran, kaya panatilihing ligtas at malusog ang ating baga. Isang paalala mula sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan ngayong National Lung Month. Bible Study on the air. Mga kapanalig, tayo po'y bumabalik dito sa ating programang Yaman ng Salita, Bible Study on the Air. Kanina, narinig natin yung tugon ni Pedro dun sa tanong, kayo naman, anong sabi ninyo? Sino ako? Sumagot si Simon Pedro, no? Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Dalawang bagay yon, no? Una, Kristo. Ano ba ibig sabihin ng Kristo? Messiah. Yung sa Hebreo, no, Hebrew, Matsia o Messiah. Dun sa Griego, Christos o Kristo. That's the same meaning, no? Ano ibig sabihin nun? The Anointed One. Okay? Ang hinirang. At yun yung sinabi, kayo po ang Kristo. Yun yung una. Tapos, pangalawa, ang anak ng Diyos na buhay. Ang anak ng Diyos. Marahil, yung tugon niyang ito, of course, nung sinulat itong ebanghelyo ni San Mateo, nandun na yung kamalayan ng mga alagad ni Jesus na hindi lang siya si Jesus na isang dakilang tao, pero siya rin yung Mesiyas. At siya ay anak ng Diyos. Ang ganda pa ng expression, no? Anak ng Diyos na buhay. At yung isa sa mga description natin, no? Yung paglalarawan natin sa Panginoon, lalong-lalo na dito sa sa mga Hudyo, kapag binabasa natin halimbawa yung panalangin para sa mga Hudyo tuwing Biyernes Santo, no? Ano yung paglarawan sa Diyos? Ang Diyos na buhay. Okay? So yan, no? Ang anak ng Diyos na buhay. Yun yung sinabi ni Pedro. At eto, dahil doon, binigyan ng kapangyarihan si Pedro. Sinabi sa kanya ni Jesus, no? Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas. So mapalad ka, blessed are you. Hindi lang basta ang swerte mo, no? Mapalad ka. Tapos sinabi, no? Sino ba siya? Si Simon na anak ni Jonas. Parang yung anak ni Jonas, parang yun yung apelyido nila nun, no? Yan. Bakit siya mapalad? Kasi, yung tugon niyang yun, galing sa kanya yun, sa bibig niya, pero, walang nagsabi sa iyon ito, kundi ang amang nasa langit. Ibig sabihin, yung sinambit ni Pedro, galing yun sa Diyos. At dahil doon, ito yung consequence, no? Ngayon, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro. Yung unang pangalan niya, di ba? Dalawang pangalan ni Simon Pedro, no? Yung kanyang pangalang Hudyo ay, or Hebreo ay, Shimon. Shimon, or Simon. Simon, no? Yung kanyang pangalan ng Griego, Petros, or Pedro, Peter. So, pero binigyan din niya yung pangalan niya, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito, bakit? Ano ibig sabihin ng Pedro? Petros, bato. So, yung original na bato, hindi si Senator Bato, no? Yung original na bato ay si Pedro, no? At sa ibabaw ng batong ito, tatayo ang aking simbahan. At hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Bakit ito importante? Ito yung unang pagkakataon na nabanggit yung quote-unquote simbahan, ecclesia, na sa Griego. Okay? Ito yung kauna-unahang pagkakataon na ito ay patungkol. Hindi siya churches, no? Pero I will build my church, ang aking simbahan, na ito yung kabuuan na simbahan. It's the church. One church. Okay? At sino magiging leader na nun? Si Pedro. At hindi makakapanag sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan na ito'y mananatili.
Para sa simbahan may forever, no? At ibibigay ko sa iyo yung susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Wow! No? Kapangyarihan. Ano yon? Susi. Tulad ng nabanggit natin doon sa unang pagbasa, the key is the symbol of authority. No? Yung kapangyarihan. So, pag sinabi mong pwede rito, okay, isang ayon, no? Yung kalangitan doon. Pag ipinahintulot mo sa lupa, ipahintulot sa langit. And then, ano yung kahulihan na, mahigpit niyang tinagbilinan ang kanyang maalagad na huwag sabihin kanino man na siya ay Kristo. Ano ibig sabihin nun? Kasi pag alam ng lahat na siya ay Kristo, they will hail Him, no? Ito yung tagapagligtas natin at ang kanilang konsepto ng Mesiyas para sa karamihan, is a political leader. Nandiyan yung mga Romano, ito yung leader natin, ililigtas niya tayo mula sa mga Romano. Pero hindi ganun. Para kay Jesus, yung Mesiyas ay Mesiyas na, dadalhin kayo sa, sa kaginhawaan, dadalhin kayo sa tagumpay, pero hindi sa pamamaraan na ganun na they will hail you as, as the king, as king and all, no? At doon na nakafocus yung mga tao sa kadakilaan, no. Dadaan siya, no? Magpapakasakit siya. Maghihirap siya, papatayin siya. Doon sa kamatayan na yun yung kaligtasan ng mga tao, no? Kaya kita natin napagandang yung pagpunta niya doon sa Caesarea Philippos, no? Kung paano yung tingin nila sa kanya, no? Ito yung propeta, etc., no? Pero hindi ganun yung kalalim yung pagkakakilala sa kanya. At yung mga alagad, marahil, medyo mas alam na nila kung sino ito. Nasaksihan na nila yung maraming mga himala. Narinig na nila yung mga salita ni Jesus. And so, yung mga tao, okay, yun yung tingin sa kanya, yung mga alagad, magkaiba, no? Yung mga tao, hindi sila tumpak doon sa kanilang sinabi tungkol kay Jesus. Yung mga alagad, mas kilala nila. So, sa puntong ito, importante na malaman kung sino talaga si Jesus. Tayo man, no? Okay, yung mga nagbabasa ng Biblia, dapat at this point alam na nila, sino si Jesus? Mesiyas at anak ng Diyos. Kaya nga, yun nga, tulad sinabi natin, Jesus affirmed Peter, tapos hindi galing sa masikanino ito, galing ito sa Ama. Okay? So, ang ganda ng ng parallelism natin, yung unang pagbasa at saka ito, no? Para si Eliakim, binigyan siya ng kapangyarihan. Ito ngayon si Pedro, no? Yan yung mensahe ng Ebanghelyo na importante para sa ating mga Kristiyano kung sino talaga si Jesus. Kilala ba natin siya? Hindi tayo pwede maging tunay na alagad kung hindi natin kilala si Jesus. Tapos, hindi tayo pwedeng ipadala sa mission kung hindi natin kilala si Jesus. Sino yung ipoproclaim natin? Sino ipapangaral natin sa mga tao? Kung hindi natin kilala si Jesus. Kung para sa kanila, siya lang si Juan Bautista, si Elias, o si Jeremias, at yung si Pedro at yung mga alagad, pwede nilang ipahayag ang mabuting balita sa iba't ibang lugar. Why? Meron silang kapangyarihan. May authority sila kasi kilala nila si Jesus. Kaya alam nila na si Jesus, ito yung mga ginawa niya. Lalong-lalo na pagkatapos nung muling nabuhay si Jesus, nung pinadala sila, binigyan sila ng authority. At alam na nila na si Jesus ay muling nabuhay. So, isang recap dun sa tatlong pagbasa natin. Yung unang pagbasa ay tungkol sa matapat na alagad, matapat na lingkod. Yung kalawang pagbasa naman, nakita natin, kadakilaan ng Diyos. At yung katlong pagbasa, yung ating Ebanghelyo, ay yung kapangyarihan ni Pedro sa simbahan. Kaya nga, ito yung pwede natin sabihin, no? Anong mensahe nito para sa atin? Maging mga lingkod ng Diyos. Ito yung aking mga pagninilay tungkol dito, no?
Ikaw ba isang leader? Ikaw ba ay naglilingkod sa simbahan? Tingnan natin yung masalitang yun, no? Kung ikaw ay leader, pinakamainam maging servant leader ka. Kapag pinagsama mo yung dalawang salita na ito, makikita mo yung vision mo, yung responsibilidad mo sa komunidad. Tapos yung ating mga pagbasa, yun ang pinapakita. Sino ba yung servant leader? At hindi siya naglilingkod sa sarili, para sa sarili niya. Pero yung paglilingkod niya ay para sa iba. No? Kaya hindi niya dapat gamitin yung kanyang kapangyarihan, yung posisyon niya, para sa sarili niyang benefit, no? O kaya, siya pinapadakila niya sa sarili niya. Hindi dapat siya self-serving. Hindi dapat niya abusuhin yung kanyang paglilingkod. Kasi pag gano'n, ay parang si Sabna, tinanggal siya sa kanyang kinalalagyan, no? Kaya maging matapat tulad ni Eliakim. Kailangan natin sa ating mga simbahan, si Eliakim, maging mga Eliakim ang ating mga tagapaglingkod. Ngayon, tungkol naman kay Pedro, unang-una, itong pinili, dapat alam niya kung sino si Jesus. Siya yung Mesiyas, siya yung anak ng Diyos. Alam niya dapat din kung saan siya paparoon. Tapos yung kanyang kaalaman, galing ito sa Diyos. Pangalawa, okay, kasi dahil kilala niya yung si Jesus, si Pedro, tinawag siyang bato. At doon itatayo o itinayo ang simbahan. At dahil bato, hindi basta-basta mayayanig ito. No? Tapos, yung leadership ni Pedro yung judgment niya ay kung sino yung nasa simbahan o kung sino yung nasa labas. So we have to respect the authority of the church. Tayong mga Katoliko, yun yung isang pinananaligan natin. Yung kapangyarihan ni Pedro, okay? Na yung kapangyarihan na yun ay nasa kanyang mga successor, yung mga pumalit sa kanya. Sino yon? Yung mga Santo Papa. At yung Santo Papa natin ngayon ay si Pope Francis. Okay? At yung ikalawang pagbasa, kita natin, si Pablo rin, siya'y leader din, tagapagtatag din ng mga komunidad na Kristiyano. At makita natin, no, yung kadakilaan ng Diyos sa mga sinulat ni Pablo, no, yung kanyang doxology. So, yung leader, dapat binibigyan niya ng puri yung Panginoon. Tapos yung leader din, dapat namamangha siya sa Diyos. No? At therefore, parang nananalangin siya. Tanong, yung mga leader ba natin sa simbahan ay madasalin ba? Anong uri ng mga leader na meron tayo sa simbahan? Sila ba'y naglilingkod lang para sa sarili nila? O kaya, alam ba nila yung ginagawa nila? May karunungan ba sila? At dinadala ba ang kawan nila para purihin at dakilain ng Diyos? Kaya nga, kita natin na yung mga tao na namumuno sa ating mga komunidad, kailangan maging loyal sila, no? Sa Panginoon. Dapat hindi sila manipulators. Tapos dapat kilala natin yung Panginoon, no? Silang mga leader, kilala nila yung Panginoon. Tapos yung mga community builders din, tulad ni Pablo, dapat dalhin ang kanilang kawan sa pagpupuri sa Diyos. So, itong mga pagbasa na ito, hindi lang para sa mga leader ng simbahan, okay? Pati rin sa mga government officials, no? So, elected man yan or appointed, they have to be servant leaders. Okay? Kaya nga tawag sa ginagawa nila, public service. Okay? And, so maraming mga paraan para ipakita yan. Alam niyo yung pinag-uusapan ngayon sa simbahan ay yung synodality. Meron bang synodality sa simbahan? Kaya nga, if you're really working for synodality, that's one way, no, of showing that you're a good leader. Na dapat maglingkod ka talaga,
Hindi lamang sa Diyos, of course, no? At pinaglilingkuran mo yung ibang tao, hindi lamang yung sarili mo. O naglilingkod ka, hindi sa sarili mo. Kaya yun ang ano natin, yun ang ilagay natin sa puso natin. Na maski na siguro yung not only the church leaders, but yung mga government leaders, kapag mahal natin yung simbahan, kapag mahal natin yung ating bansa o yung ating komunidad, dapat we can work together, no? Isang quality ng leader yan na maging mamuno, no? Tapos pinakikinggan yung mga tao. At dahil doon, no, tayo magwawakas ngayon sa isang panalangin. Ito'y gagawin natin panalangin, no, sa ilang mga linggo. At ito yung panalangin para sa Sinodo. Alam nyo, this coming months, no, naghahanda na sila, or these months, naghahanda na sila sa Sinodo, yung second part nung Synod, no, which began in 2021. At yung tema nito ay tungo sa isang simbahang sinodal, no? Pagkakaisa, pakikilahok, misyon. At tayong manalangin. Narito po kami, o Espiritong Banal, natitipon sa iyong pangalan. Kayo ang tangi naming gabay. Manahan po kayo sa puso namin. Ituro ang daan na dapat tahakin at paano nararapat itong taluntunin. Kami ay mahina at makasalanan. Huwag nawa kaming gulo ay pagmulan. Nailigaw kami ng kamangmangan na pati pagkilos namin maapektuhan. Tulutan po ninyo kami magkaisa upang magkalakbay kaming sama-sama patungo sa walang hanggang buhay nyo nang di lumalayo sa tama at totoo. Ang biyayang ito'y inyo pong ibigay. Yayamang kayo saan man at kailanman ay Diyos na nagmamahal, kaysa ng Ama at Anak, magpasawalang hanggan. Amen. Mag-alay din tayo ng isang panalangin sa ating mahal na Ina para tayo gabayan, lalong-lalo sa pagninilay sa salita ng Diyos. Hindi lamang sa simbahan, pero sa pang-araw-araw na buhay. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Isa pong pagbabasbas para sa lahat, sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin, at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, maraming salamat, no, mga kapanalig. Ito po si Father Joel Camaya at sumainyo ang katotohanan. Bible Study on the air. Panalangin kay San Roque. O mapagmahal at makapangyarihang Ama, sa